Mars, napag-isip-isip ko na kailangan ko nang umuwi sa amin. Nakahanda na akong harapin ang pamilya ko at sabihin sa kanilang lahat. Doon na rin ako sa amin magpa-prenatal. Wika ni Princess matapos sila magkapunan ng kanyang kaibigan. Masyado na rin kasi ako nakipagbigay ng parwisyo sa'yo eh. Hindi ka na nakakapagtrabaho dahil sinamahan mo ko rito. Dagdag na sabi niya. Okay lang naman Mars, walang problema yun. Pero mas mabuti rin na umuwi ka sa inyo para lalo kang maalagaan doon. Alam ko namang mauunawaan ka ng pamilya mo. Mahinahong tugon ni Faye. Tinanguan lang niya ito at bahagyang nitian. Oo nga pala Mars, naubusan na tayo ng stock kaya mamamalengke ako mamaya. Sabi ni Faye habang nagtutupi ito ng mga damit. Sasama ako Mars. Nakaka-bored naman dito sa apartment eh. Okay, sige, mas mabuti. Nakangiting tugon ni Faye. Sa loob ng mall. Mars, okay lang ba kung pupunta muna tayo sa third floor? Bibili lang ako ng mga maternity dress. Siyempre, kailangan ko yun pag lumaki na yung tiyan ko, di ba? Sabi niya. Ay, oo naman, Mars. Kailangan mo talaga na malawag na damit kasi sigurado tataba ka niyan. Nakatawang sabi ng kanyang kaibigan. Ngunit habang pasakay sila ng elevator, narinig niyang parang may tumatawag sa kanya. Ngunit hindi lang niya to pinansin dahil baka guni-guni lang niya yun. Lisin sana sinabihan na siya ni Faye kung sakaling meron man. Mars, ito bagay na bagay sa'yo. Usal ng kanyang kaibigan habang hawak-hawak ang isang bulaklaking bestida. O sige Mars, add to cart na yan. Nakangising sabi niya. Patuloy pa rin sila sa pamimili nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Nalaki ang kanyang mga mata na makilala niya kung sino yon. Amir? Napalakas ang boses niya kaya biglang napalingon si Faye. Kagaya niya na bigla rin to na makita ang lalaki ng di inaasahan. Sabi ko na nga ba eh, kayo yung nakita ko kanina, wika ng lalaki. Ba't nandito ka sa Isabela, Amir? Tanong niya. Ako nga ang dapat nagtatanong sa inyo kung bakit andito kayo. Di ko inaasahang magkikita tayo dito eh. Bigla siyang natahimik. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Ngayon lang niya naisip patagi Isabela pala si Amir. Naalala niyang nabanggit pala ito noon ng lalaki nung minsang ayain siya nitong magbakasyon. Pero hindi lang niya inaasahan na magkikita sila dito. Buti na lang nakaisip agad ng paraan si Faye. Sinabi nitong nagbabakasyon lang sila sa bahay ng tita nito. Para din ba sa tita mo ang mga maternity dress na pinamili nyo? Tanong ng lalaki habang nakatingin to kay Faye. Tumango lang ang kaibigan niya. Buti na lang at di na ulit nagtatanong pa si Amir. Pagkatapos nagayatong kumain sa restaurant. Kailan palang balik nyo sa Maynila, Princess? Tanong ng lalaki habang sumusubo to ng pagkain. Baka sa susunod na araw, mahinang sagot niya. Para kasing biglang sumama ang pakiramdam niya at nahihilo siya. Mars, okay ka lang ba? Namumutla ka. Nagaan na lang tanong ni Faye. Masama talagang pakiramdam niya. Pagkatapos ng dalawang subo niya ng pagkain, parang gusto niyang masuka. Excuse me. Mabilis siyang tumayo habang isang kamay niya nakatakip sa kanyang bibig. Nagmamadali siyang nagpunta sa ladies room at doon sinuka ang mga kinain niya. Ilang minuto rin siyang nagtagal sa loob bago bumuti ang kanyang pakiramdam. Nang matiyak niyang maayos na siya, lumabas na siya ng ladies room at nagtungo sa kanilang mesa. Are you okay, Princess? Tanong ni Amir. Baka sa mukha ng lalaki ang pag-aalala. Okay ka lang ba, Mars? Tanong naman ni Faye. Mars, pwede bang mauna na lang ako sa apartment? Nahihilo kasi ako eh, sabi niya. Naintindihan naman siya kaagad ng kanyang kaibigan, ngunit nagpresenta din naman si Amir na ihatid siya. Napa-oo na lang din siya dahil bilit naman ito. Princess, may problema ba? Tanong nito nung nasa loob na sila ng sasakyan. Umiling lang siya. Di naman niya kayang sabihin na buntis siya at ang kapatid nito ang ama ng batang dinadala niya. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Buti na lang hindi na nangulit pa si Amir at di na to nagtanong pa. Dito na lang ako, Amir. Maraming salamat sa paghatid. Sabi niya at akmang bubuksan na sana niya ang pintuan ng kotse nang pigilan nito ang kamay niya. Princess, gusto kong malaman mo. Nandito lang ako para sa'yo. Wala pa rin nagbabago, Princess. Mahal na mahal kita. Wika ng lalaki sabay hawak nito sa kamay niya. Salamat, Amir. Bye. At tuluyan na siyang nakababa ng kotse.
Nang makarating na siya sa kanyang kwarto, bigla niyang naisip si Amir. Hindi siya sigurado pero parang may kutob siya. May hinara na to tungkol sa kanyang kalagayan at nakikita niya sa mga mata nito ang labis na pag-aalala. Matapos niyang makapagpalit ng damit, humiga siya sa kama. Di niya alam kung bakit bigla na lang sumama ang kanyang pakiramdam. Gayong maayos naman to kanina bago sila nagpunta ng mall ni Faye. Napabuntong hininga na naman siya nang maalala niya si Lucas. Wala man lang siyang balita tungkol dito dahil nakalag out naman lahat ng social media accounts niya. Ayaw niya munang mag-active sa Facebook at baka makita niya ang post ni Lucas tungkol sa kasal nito kay Colleen. Matutulog na sana siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niyang kinuha to sa ibabaw ng drawer at nalaman niyang si Amir palang tumawag. "Hello, princess. Okay ka lang ba?" Tanong nito. Ganito naman talaga si Amir kahit noon pa. Maalaga to at maalalahanin sa kanya. Kaya nga minahal niya to at minsang pinagkatiwalaan. Sayang nga lang at naging marupok to sa tukso kaya nakagawa ng kasalanan. Kung hindi sana niya nakilala si Lucas, siguro mabibigyan pa niya to ng pagkakataon. Ngunit talagang wala na siyang nararamdaman pa para dito dahil tanging si Lucas na ang nagmamay-ari ng kanyang puso. "Princess, may problema ba?" Tanong ulit ni Amir sa kanya nang di na siya nagsasalita pa. Okay lang ako, Amir," sagot niya. "Baka gusto mong mamasyal sa mga tourist spots dito sa Isabela. I can guide you, princess. Libre ako bukas," wika nito. "O sige, sasabihin ko kay Faye," sagot niya. "Okay, tatawag na lang ako mamaya, princess. For now, magpahinga ka muna," sabi nito. Kasalukuyang naliligo si Lucas sa pool nang tumunog ang kanyang cellphone. Di niya to pinansin nung una at patuloy lang siya sa paglangoy, ngunit patuloy pa rin nagre-ring ito after some intervals. Kaya umahon na lang siya at kinuha to sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Number lang ang nakatatak sa screen kaya sinagot na niya at baka importante ang sadya sa kanya. "Hello? Walang hiya ka, Lucas. Pagbabayaran mong ginawa mo sa akin?" Galit na boses ni Colleen ang kanyang narinig sa kabilang linya. "Magsisisi ka sa hindi mo pagsipot sa kasal natin?" Muli na naman itong sabi. "Ikaw ang nag-umpisa ng lahat ng to, Colleen. You fabricated the pictures pero paratangan ako sa isang bagay na hindi ko kailanman ginawa. Pinaniwala mo kung anak ko ang batang pinagbubuntis mo. Pero salamat na lang at nalaman kong katotohanan bago ko na ikasal sa'yo." Galit na sabi niya. "Hindi pa tayo tapos, Lucas?" Muling sigaw ng babae pagkatapos bigla na tong nawala sa linya. "Shit!" usal niya. "Hey, sinong kausap mo, Lucas, at nagsalubong na yung kilay mo?" Tanong sa kanya ni Shasha habang papalapit ito sa kinaroroonan niya. May dala tong malamig na inumin at inilagay sa ibabaw ng lamesa. "That bitch woman. Siya pa ang may ganang magalit? I'm sure si Colleen yun, diba? Hay nako, hayaan mo na yung bruwang yun, Lucas. Inumin mo muna tong pineapple juice at nang lumamig yung ulo mo. Huwag mo nang isipin yung babaeng yun, Lucas. Now alam mo na kung anong klaseng babae siya. Kaya noon pa man, ayaw ko na talaga sa kanya eh. Pero dahil minahal mo naman yung bruhang yun, sinuportahan na lang kita noon sa relasyon ninyo." Wika ni Shasha. "O siya, magbihis ka at mamasyal tayo. Maraming tourist spots dito sa Isabela. Kaya bago tayo bumalik ng Maynila, lilibutan muna natin ang magagandang tanawin dito." Pag-iba na ng usapan ni Shasha. Tumango na lamang siya dahil gusto rin naman niyang libangin ang sarili niya. Bigla niyang naisip, sana kasama niya ngayon si Princess. Nakaramdam na naman siya ng lungkot. Bakit ba naman wala siyang swerte sa pag-ibig? Kung kailan natagpuan na niya ang babaeng mamahalin niya habang buhay, saka naman ito nawala. Hindi niya na malayang nangilid ang kanyang mga luha. "Lucas, okay ka lang ba?" Tanong ng kanyang kaibigan. "Naalala mo ba si Princess?" Tumango lamang siya habang pinahid ang mga butil ng luha sa kanyang mga mata. Wala na siyang magagawa pa, kundi tanggapin na lang ang kasawian niya sa pag-ibig. Isa na lang ang dalangin niya na sana masaya si Princess sa piling ng kanyang kapatid at sana hindi na to masasaktan pa dahil sa oras na sasaktan ulit to ni Amir, sinusumpa niyang babawiin niya si Princess mula sa mga kamay nito.
Excited na excited si Faye nang sabihin niyang nagaya si Amir na mamasyal sila sa mga magagandang tanawin sa Kawayan Isabela. Alas 7 pa lang ng umaga, handang-handa na ang mga gamit, pati na rin mga bagong pagkain. Kaya nang dumating si Amir para sunduin sila, di na sila natagalan pa at nakaalis kagad sila. Tuwang-tuwa si Faye, panay ang kwento nito sa loob ng sasakyan. Tawa ng tawa naman si Amir sa mga pagbibiro nito. Akala niya galit pa to kay Amir pero kasi kilala naman niya ang kanyang kaibigan. Hindi to nagtatanim ng galit sa kahit sino man. Patuloy sa pagkukwentuhan ng dalawa habang siya naman matamlay ang pakiramdam. Siguro nga dala to ng kanyang pagbubuntis pero kailangan niyang libangin ang sarili niya. Total naman uuwi na rin siya sa kanilang probinsya sa Makalawa. Kaya't susulitin na lamang niya ang panahon habang nandito pa sila sa Isabela. Princess, okay ka lang ba? Bakit tahimik ka? Nag-aalalang tanong ni Amir nang mapansin itong tahimik siya. Nakaupo siya sa tabi nito sa passenger seat kaya napapansin nila talaga nito ang hindi niya pagkibo. Oo nga naman Mars, okay ka lang ba? Tanong naman ni Faye. Okay lang naman ako Mars. Nililibang ko lang sarili sa pagtingin-tingin sa bawat madaanan nating tanawin. Tugon niya habang ang mga mata nakatuon pa rin sa labas ng bintana. Baka nagutom ka, princess. May pagkain naman dyan. Wika ng lalaki. Okay lang, busog pa naman ako. Salamat. Napaka maalalahanin talaga ni Amir. Kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan. Kung maaari nga lang sana niya itong mahalin muli. Siguro masaya siya ngayon. Pero hindi na talaga pwede. Kaibigan na lang ang turing niya rito. Oo nga pala, Amir. Saan palang bahay niyo dito? Curious na tanong ni Faye. Hindi naman akin, Faye, kundi sa mga taong kumapkup sa akin. Nakangiting tugon ng lalaki. Gusto nyo dumaan muna tayo doon? Mga caretaker lang naman ang nandun kasi yung mga adoptive parents ko lagi sa ibang bansa, pati na rin mga kapatid ko. Ano princess, okay lang ba sa'yo? Tanong nito. Okay, sige, wala namang problema. Nakangiting tugon niya. Pagkaraan na ilang minutong biyahe, nakarating na rin sila sa Villa Castillo na pag-aari ng mga kinilalang magulang ni Amir. Nandito na tayo, sabi ng lalaki, saka ito bumaba ng sasakyan. Unang pinagbuksan ng pintuan si Faye sa backseat, saka siya naman sa passenger seat at pagkatapos, inalalayan siya nitong bumaba. Wow! Ang laki pala ng bahay niyo, Amir! Bulalas ni Faye. Ngumiti lamang si Amir habang giniya sila nito sa loob. Nang makapasok na sila ng gate, nilibot niya ang kanyang mga mata sa buong paligid ng villa. Napakaganda at napakalawak ng ground. Maayos ang pagkakagawa at halatang mamahalin ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng bahay. Noon, palagi siyang niyayaya ni Amir na magbakasyon sa Isabela, pero ni minsan, di niya pinaunlakan ang imbitasyon nito. Ayaw kasi niyang umabsent sa trabaho kasi malaki ang deductions. Konti lang naman ang sinasahod nila. Kaya, bilang teller, kung a-absent pa siya, lalo pang liliit ang sweldong matatanggap niya. Maya-maya, sinalubong sila na isang matandang babae na sa tingin niya, kaedad lamang ni Aling Marta. Manang, si Princess at Faye po, mga kaibigan ko, pagpapakilala ni Amir. Nagbigay galang ang matanda. Pagkatapos gumiti ito sa kanila. Ilang oras na rin silang nagtagal sa villa, kaya doon na lamang sila nananghalian. Gusto rin ni Amir na doon sila kumain, kaya pinagbigyan na lamang niya total, first time pa niyang makapunta sa bahay ng lalaki. Maraming mga masasarap na pagkain ang pinaluto ni Amir, kasama na doon ang paborito niya. Ngunit wala talaga siyang ganang kumain. Pero pinilit pa rin niyang sumubo kahit konti lang. Nakaapat na subo na siya nang biglang sumama ang kanyang pakiramdam na parang masusuka na naman siya. Excuse me, Ania, at saka siya tumayo at dali-dali nagtungo sa lababo. Wala pa rin nangyari sa mga kinain niya dahil nasuka lang niya lahat. Di niya alam pero parang tingin niya nakakahalata na si Amir sa kanya. Sakaling man ganon wala siyang magagawa pa, kundi sabihin na lang niya dito ang totoo. Nang makabalik na siya sa mesa, baka sa mukha ng lalaki ang pag-aalala. Okay ka lang ba, princess? Tanong nito. Mars, okay ka lang? Tanong naman ng kaibigan niya.
Tumango lamang siya at pagkatapos uminom na ng tubig. Nagpaalam siyang mauna na muna sa sala at doon na lang maghihintay kay Faye. Habang nakasandal siya sa malaking sofa, biglang bumigat ang kanyang mga talukap kaya nakatulog siya. "Ba't di mo naman ako ginising, Mars?" Sabi niya kay Faye nang nasa loob na sila ng sasakyan. Sabi kasi ni Amir, "Huwag ka na raw munang gisingin para makapagpahinga ka." "Okay lang yan, princess. At least nakatulog ka. 3:00 pa lang ng hapon, maaga pa. Mas maganda ding mamasyal ngayon sa Meraki Garden dahil marami ng tao doon." Pagkarinig niya pa lang sa Meraki Garden, bigla siyang na-excite. Ito talaga kasi ang gusto niyang puntahan sa Isabela. Gustong-gusto talaga niyang mamasyal dito dahil mahilig siya sa mga bulaklak. Simula nung bata pa siya, nakahiligan niya ng magtanim ng mga bulaklak. Namana niya ito sa nanay niya pero kabaliktaran naman sa dalawa niyang mga kapatid dahil walang kahilig-hilig ang mga ito sa pagtatanim. Pagkaraan na ilang minutong biyahe, nakarating na nga sila sa Meraki Garden. "Nandito na tayo, Mars." Excited na wika ni Faye. Naunang bumaba si Amir ng sasakyan. Pinagbuksan ng pintuan si Faye sa backseat. Pagkatapos binuksan naman ito ang passenger seat at inalalayan siya nitong bumaba. Masayang masaya si Faye at ibinigayway pa nito ang kanyang mga kamay. Maya-maya kinuha niya ang cellphone nito at nag-selfie. Kahit sang anggulo maisipang mag-picture. "Mars, ang ganda dito oh. Halika, picture tayo." Nakangiting wika nito. "Sige Mars, mag-enjoy ka lang dyan." Nakangiting tugon niya. "Ang ganda pala talaga dito, Amir. Nakakawala ng stress. Siguro mas maganda ito pag nighttime, no?" "Yup, maganda talaga dito, princess. Lalo na kapag gabi. Maraming namamasyal." "Maupo tayo doon, no?" Ayan ng lalaki. Lumingali nga siya pero di niya na makita si Faye. Kung saan-saan na yata nagsusuot. Kahit masama ang kanyang pakiramdam, nag-e-enjoy naman siya habang nakatingin sa magagandang tanawin. Namangha siya sa mga nakailerang bulakla na iba't ibang klase at iba-ibang kulay. Maraming mga benches at may mga playground ng mga bata. "Princess, ano nga palang nangyari sa'yo kanina?" "Ganun din ang nangyari sa'yo kahapon nung kumain tayo dun sa mall." Panimulang tanong ni Amir na makaupo na sila sa bench. Di siya nakaimik. Di niya kasi alam anong isasagot niya. "Gusto ko lang kasi marinig mula sa iyo, princess." May halong lungkot ang boses nito habang nakatitig sa kanya. "Lucas, okay ka lang ba? Napakaseryoso mo naman yata dyan." Wika na siya habang sakay sila ng kotse. Nagiya kasi ang kaibigan niya na mamasyal kaya pinagbigyan na lang niya ito. At dahil di naman niya kabisado ang daan, hinayaan na lang niya na ito ang magmaneho. Panay pala ang kwento nito sa kanya, ngunit wala sa isa man naiintindihan niya dahil iniisip niya si princess. Di naman niya mapigilan ang kanyang sarili na kahit ilang ulit niya lang sinabi, nakalimutan niya na ito pero hindi niya talaga kaya. Sobrang mahirap pa rin talaga sa puso niya. "Lucas, nag-aalala na ako sa'yo ha. Okay ka lang ba talaga?" Tanong ulit ni Shasha. "Okay lang ako, siya." Mahinang sagot niya. "Naisip mo na naman ba si princess?" "Di naman ganun kadaling lumimot siya eh." "Yup, tama ka dear. Pero kailangan pilitin mong makalimot, Lucas. If not, puntahan mo siya at bawin mo kay Amir." Umiling siya. Di naman niya kayang gawin iyon. Gusto naman niyang maging masaya si princess at kung kapatid niya makapagpapaligaya dito. Nakahanda naman siya na magpaubaya na lamang. "Nandito na tayo, Lucas. Kalimutan mo muna saglit si princess at mag-enjoy tayo dito. Maganda kaya ang mga tanawin dito. Diba mahilig ka sa mga bulaklak?" "So, andito na tayo ngayon sa Meraki Garden." Nakangiting sabi ni Shasha. Habang naglalakad-lakad silang dalawa ng kanyang kaibigan, biglang naagaw ang pansin niya sa mga batang naglalaro sa playground. Ang saya-saya nila habang nakatingin sa kanila ang kanilang mga ina. Bigla niyang naalala ang kanyang kabataan. Ni minsan hindi siya nakapamasyal na kasama ang kanyang mommy. Ang daddy niya ang kasama noon sa pamamasyal pero hindi naman pamalagian dahil busy din ang daddy niya sa negosyo. Kaya ang kanyang lola Lisita na lamang ang madalas kasama niya. "Lucas, maupo tayo dito," sabi ni Shasha.
Teka lang, parang gusto kong bumili ng ice cream. Nakangiting sabi nito. Mahilig kasi talaga sa ice cream ang kaibigan niya hanggang ngayon. Di pa rin maialis-alis ang katawkawan nito. Maiwan muna kita, Lucas, ha? Wika nito saka tumayo. Habang nag-enjoy siya sa pagtingin sa mga batang naglalaro, biglang may napansin siyang isang bagay na kumikinang. Bigla siyang nagka-interesting nanto dahil malapit lang naman sa kinaupuan niya. Pinulot niya ito mula semento at taking gulat niya na mapagtantong kwintas ito. Paano niya ba makakalimutan ang kwintas na bigay niya kay Princess nung kaarawan nito? Lalo na ang pendant na may hugis na kalahating puso at may nakaukit na letter L. Nasa kanya pa nga ang kalahati nito, may initial na letter L din. Bigla siyang kinabahan. Imposibleng kapareho lang to ng kwintas si Princess, kaya isa lang ibig sabihin nito. Nandito sa Meraki Garden si Princess. Pinulot niya ang kwintas at nilagay sa bulsa ng kanyang pantalon. Naglakad-lakad siya at baka sakaling makita niya ang dalaga. Lumingali nga siya, pero di talaga mahagip ng kanyang mga mata ang taong hinahanap niya. Laglag ang balikat habang naglakad siya pabalik sa bench na kinaupuan niya. Ngunit nang muli siyang tumingin sa gawing kanan niya, isang masakit na tagpo ang kanyang nasaksihan. Nakita niya si Princess kasama si Amir. Bigla siyang napaisip kung bakit narito sa Isabela ang dalawa. Naalala niya nung banginig to ng mami niya, taga Isabela ang pamilyang kumupkop sa kapatid niya. Kitang-kita niya sa kanyang mga mata kung paano nagyakapan ang dalawa. Ngayon, mas lalo niyang natitiyak na mahal talaga ni Princess si Amir at masaya na to sa piling ng kanyang kapatid. Hindi niya na kaya pang tingnan na masakit na katotohanan yon. Bigla siyang napayoko, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Kabilin-bilinan pa nga niya noon, palaging susuotin ng kwintas. Hindi naman to basta-bastang nahuhubad kung hindi sasadyain. Pero ngayon, tuluyan nang nawala ang pag-asa niya na muling bumalik sa buhay niya ang dalaga. Kaya pala nahubad ng kwintas sa leeg nito dahil hindi na siya kailangan pa nito kahit kailan. Princess, pwede mo namang sabihin sa akin kung anong problema mo. Makikinig ako. Buong pag-aalalang sabi ni Amir. Nakikita naman niya sa mga mata nito ang sincerity at sa tingin niya mahinala na rin to sa tunay niyang kalagayan. Amir, buntis ako at si Lucas ang ama. Mahinang wika niya kasabay ng paglaglag ng mga butil ng luha sa kanyang mga mata. Wala siyang narinig na anuman mula dito, kundi isang malalim na buntong hininga. Sinikap niyang pigilan ang kanyang sarili dahil ayaw niyang mapahagulhol sa harap ni Amir. Tiningnan niya ang lalaki ngunit nakayuko lang ito, waring may malalim na iniisip. Makaraan na ilang sandali nag-angat to ng tingin at tumitig to sa kanya. Alam na ba ito ni Lucas? Malungkot na tanong nito. Umiling lang siya at tuminga ng malalim habang ang mga matay nakatutok sa mga batang naglalaro sa playground. Bakit di mo naman sinabi sa kanya, Princess? May karapatan siyang malaman ng totoo. Useless na rin kung sasabihin ko sa kanya, Amir. Kasal na siya kay Colleen at mahal na mahal niya ito. Gumagaralgal na ang kanyang boses. Biglang hinawakan ng lalaki ang kamay niya kaya napapitlag siya. Princess, alam mong mahal na mahal kita. Nakahanda akong tumayong ama na magiging anak mo. Magpapakasal tayo. Di niya inasahang marinig yon mula dito. Kung noon pa lang sana sinabi nito ang katagang kasal, siguro lumundag na siya ngayon sa tuwa. Noon, palagi niyang inaasam na iyayain siya ng kasal ni Amir, pero hindi nangyari hanggang sa naghiwalay sila. Pero bakit ngayon hindi lang kasal ang inaalok nito, kundi maging ama pa ng kanyang magiging anak? Naaawa lang ba to sa kanya? Princess, seryoso ko. Nakahanda akong tumayong ama ng batang dinadala mo kung papayag ka. Muling wika nito. Hinarap niya ang lalaki. Tiningnan niya to ng tuwid. Amir, hindi maaari. Di naman ganun kadali yun eh. I'm sorry, Amir, pero salamat na lang sa alok mo. Wika niya. Dahil ba sa hindi mo na ako mahal? Malungkot na tanong nito. Hindi naman sa ganun, Amir. It's okay, Princess. Naiintindihan ko naman. Pero nandito pa rin naman ako para sa'yo bilang kaibigan mo. Sabi nito at bahagya pang namula ang mga mata nito. Pagkatapos ngumiti ito ng mapakla. Basta alagaan mong sarili mo, Princess. Isipin mo dalawa na kayo kaya umiwas ka sa stress ha? Dapat nakangiti lang. Sabi nito.
Princess, gusto kong maging masaya ka. Kayo ng anak mo. Pamangkin ko naman tong babing nasa tiyan mo, di ba? Kaya para sa iyo, Princess. Di na nagawang ituloy pa nito ang nais sabihin dahil bigla siyang napayakap dito. Hindi niya alam kung bakit, ngunit magkahalong lungkot at awa ang nararamdaman niya para sa lalaking dating minahal. Biglang tumulo ang kanyang luha habang yumakap siya dito. Makaraan na ilang sandali, unti-unti siyang kumalas sa pagkakayakap nito. Shh! No more crying, Princess. Nakakasama yan sa bata. Sabi nito sabay ngiti sa kanya. Maya-maya'y dumating na si Faye. May dala na itong siomay at fishball. Binigyan sila nito ng tigi-isang serve at dahil paborito naman niya ito, agad na itong sinunggaban. Saan ka ba nanggaling, Mars? Nilibot mo na yata tong Meraki Garden at bigla kang nawala eh. Wika niya rito. Doon, Mars. Kumukuha lang ako ng pictures. Super ganda talaga dito. Grabe. Natutuwang sambit ni Faye. Ngunit saglit tong natigilan nang dumako ang tingin nito sa kanyang leeg. Mars, hinubad mo bang kwintas? Tanong nito. Nagtataka niyang tiningnan ng kanyang kaibigan. Di niya maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Kinapa niya ang kanyang leeg at bigla siyang nabahala nang maramdaman niya na wala na daw ng kwintas niya. Kailanman hindi niya to hinubad kahit naliligo siya. Palagi lamang itong nakasuot sa leeg niya. Kaya nagtataka siya kung bakit nawala ito. Princess, ano yun? Tanong ni Amir nang mapansin siya nitong hindi na mapalagay. Ang kwintas sa suot ko biglang nawala. Nabalot naman ng kaba ang kanyang puso. Tumayo siya. Nagsimulang suyurin ang mga dinaanan niya kanina. Tumulong na rin si Faye maging si Amir sa paghahanap. Nakailang ulit na nga siya sa paglalakad na pabalik-balik ngunit hindi pa rin niya ito mahagilap. Mars, naiwala akong kwintas na bigay sa akin ni Lucas. Gumagaral-gal ang kanyang boses. Isa lang ibig sabihin nito, Mars. Tuluyan na talaga siyang mawawala sa akin. Bigla siyang napahagulhol, parang isang batang nawala ng pinakamamahal na laruan. Agad naman siyang inalo ni Amir at pinaupo sa bench. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao roon dahil sa malakas na pag-iyak niya. Alalang-alala naman si Faye sa kanya dahil alam nito kung gaano kaimportante sa kanyang kwintas. Kaya muli itong naglakad-lakad, nagbabaka sakaling mahanap to doon sa mga dinaanan nila kanina. Lucas, what happened? Ba't bigla ka nilang nag-ayang umalis? Hindi ka ba nag-enjoy sa Meraki Garden? Tanong ni Sasha habang lulan sila ng sasakyan. Di siya umimik dahil masama pa rin ang loob niya. Kung wala na siyang halaga kay Princess, kahit man lang itago nitong bagay na binigay niya. Lucas, anong nangyari sa'yo? Tanong ulit ng kanyang kaibigan. At nang di na to makatiis pa, bigla tong nagpreno, huminto sa tabi ng daan. Lucas, anong nangyari at pagbalik ko? Pagkatapos kong bumili ng ice cream, may bad mood ka na. Napabuntong hininga na naman siya. Dinukot ang isang bagay mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Dahil dito siya, mahina niyang sabi. Kanino yan? Tanong nito at saka ito kinuha, tiningnan ng mabuti. Kinuwento niya sa kanyang kaibigan kung kaninong kwintas ang hawak niya. Di nga to makapaniwala nang malaman itong nandun pala sila Princess at Amir sa Meraki Garden kanina. Ngunit nang sabihing taga Isabela ang taang kumupkup sa kanyang kapatid noon, kumbinsido tong nandito si Isabela ang dalawa. Baka nalaglag lang talaga, Lucas, at hindi sinadya. Tsaka ba't di ka lumapit sa kanila nung makita mo sila? Tanong nito. Para ano pa siya? Mas lalo ko nang napatunayan na mahal talaga ni Princess ang kapatid ko. Nakita ko kung paano sila nagyakapan kaya't sobrang masakit siya. Tuluyan na siyang bumigay kaya hinayaan na lang niya ang mga butil ng luha sa kanyang mga mata. Wala nang dahilan pa para magtagal pa tayo dito siya. Ngayon din, babalik na tayo sa Maynila. May asikasuhin lang ako importante sa opisina. Diba, pupunta ka ng France para ipagpatuloy ang modeling career mo? Tanong niya. Tumango ang babae at tumingin to sa kanya. Sasama ko sa'yo, siya. Mag-file ako ng indefinite leave at ipagkakatiwala ko na lang munang pamamalakad ng pabrika doon sa aking assistant. Sa isip niya, kailangan muna niyang umalis ng bansa. Saka na lang siya babalik kapag nakapag-move on na siya. Kailangan niyang makalimot. Kailangan niyang makalimutan si Princess dahil wala na talagang pag-asa pa para sa kanilang dalawa.